Ben, Bitag Tulpo, kinastigo ang kanyang mga kapatid simula sa kanyang kuya si Ramul Tulpo hanggang dito kay Rapi Tulpo at kay Erwin Tulpo dahil sa mga pinaggagawa nilang kalokohan sa Senado dahil hindi niya matanggap na pati siya ang nadadamay sa mga pinaggagawa nila. Alam naman natin itong mga Tulpo nakilala to sa pagiging matapang nila sa paglaban nila sa mga nang-aapi. Pero nang maupo itong si Bongbong Marcos at lantaran yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan, biglang nanahimik itong mga tatlong tulpo sa pangunguna ng kanilang kuyang si Ramon Tulpo at itong dalawang nasa Senado ngayon na Erwin at Idol Rapi Tulpo. Kinastigo ngayon ni Ben Tulpo yung kanyang mga utol dahil sa mukhang nakikita na rin niya na kinakain na rin nga po ng sistema itong tatlong to. Although si Ramon Tulpo hindi pa naman hindi naman siya public official, isa siyang private person, pero yung kanyang dalawang kapatid na nasa Senado yun talaga ang mas nakikitaan ng karamihan na talagang parang kumakampi dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos at parang kinakampihan na nga rin yung korupsyon na nangyayari. Kaya hindi ito nagugustuhan ni Ben Bitag Tulpo dahil pati siya nadadamay. Ngayon, ang tanong dito, kung sakasakali bang tatakbo sa 2028, itong si Ben Bitag Tulpo, iboboto nyo ba siya? Yan ang malaking tanong dyan. Kaya ito, panoorin po natin itong mga naging banat niya sa kanyang mga kapatid. At ano-ano ba yung mga ano ba yung mga napansin niya dito sa tatlong to. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. So, doon sa ibang nagagalit sa akin, magalit na kayo. Pakialam ko. Tapos, no to Tulfo to tuta. Bakit ba? Kung tatakbo man ako, Bitag, hindi Tulfo, pero sa circle. Dito parang kinasusuklaman niya yung pagiging apelyido niya yung Tulfo Sa bagay, di naman natin siya masisisi. Dahil nga sa mga pinaggagawa nga ng dalawang kapatid niya, especially yung dalawang kapatid niya, si Idol Erwin at si Idol Rapi Tulfo, talagang kahit papano, ikahihiya mo yung apelyido mo dahil bit-bit nung dalawa yung apelyidong ginagamit mo rin at napapahiya ka sa mga ginagawa nila. Pero kung tatakbo ko sa eleksyon sa politika, mariosep na. Ay, nako. Maraming tatamaan sa akin, pero ayoko. Gusto ko pa rin kayo maging kaibigan kasi marami ako mga politikong kaibigan. Yung nga lang, kung minsan, kung ikaw ay nagbabago, nagbabago ang katauhan mo, nagbabago ang prinsipyo mo, nalulubog ka dun sa putik ng lintek na kumunoy na politikang kasinungalingan, kaepalan, tradisyonal, kakurakutan, manloloko at abusado, pabaya, malilintikan ka sa bitag. Ayun, di ba? Ito, pahiwatig na yan na nakikita niya na at nararamdaman niya nga na kinakain na nga ng sistema yung kanyang mga kapatid. Pagdating sa korupsyon, pagdating sa kalokohan dyan sa gobyerno. So, hindi niya na matanggap yan dahil mas nakilala nga ang Tulpo. Lalo na nung kasama pa siya sa T3. So, kasama niya yung dalawang yan na inilalaban nila yung mga mahihirap nating mga kababayan. Pero ngayon, ang ninanakawan kasi mga mahihirap. Pero yung dalawang kapatid niya, tumatameme na at nananahimik dahil baka tamaan nga siya. O tamaan yung dalawa dahil ang tinatamaan ngayon si Bongbong Marcos, may involvement daw. Di umano, itong dalawa dito kay Bongbong Marcos, kaya tikom ang kanilang mga bibig. Bitag. So, inuulit ko. Kung ikay politiko at ikay nandun sa hanay na sinabi ko, sapul ka rin sa akin. Walang kaibigan, walang kadugo, walang kapatid. Trabaho ko lang. Doon sa gawain lang. Ben Tulfo Fun Filter. Oh, meron na tayong parang Amy Marcos, si Ben sa Tulfo. LOL! Ang layo naman. Excuse me naman. Mukha ba ako noon? Hindi. Bakit? Ako, naintindihan ko yung hangganan. Alam ko kung kailan ako magsasalita at hindi ko gagamitin para siraan ang sino man, kahit kadugo ko. Pag nasa tama, ipagtatanggol natin ang tama. Pag mali, mali! Walang apelyido.
Yung tapang ni Bitag, totoo, hindi hiram. At hindi ako asta. Kasi pag sinabi kong Tulfo, magagalit yung matanda eh. Sino matanda? Si Ramon. Ben Tulfo Fun Filter. Na siya yung entitled sa pagiging Tulfo. Kaya hindi ko dinadala si Bitag. Masyadong masikip na. Di ba? O ngayon, hindi hiram na tapang. Yumao yung tatay namin. Yun ang idol ko. Yung hindi hiram na tapang. Talagang matapang ako. Bet nyo? Sabi nga ng matandang Tulfo, duwag yun eh. Nervyoso yan. Na black ayan ka nga eh. Ben Tulfo Fun Filter. Huwag na tayo Eh di na black kaya ngayon dito si Ramon Tulfo, no? Tama nga naman kasi. Yung tapang nila kasi ngayon wala na. Yung kanilang mga bayag na iwanan na nila sa bahay nila pagdating sa korupsyon ni Bongbong Marcos. Kaya nga yung ano rito, yung kumbaga pati si Ben Tulfo nadadamay sa kaduwagan ngayon ng mga tulpong panayang depensa rito kay Bongbong Marcos. Eh itong si Ben Tulfo, alam naman natin talagang ilalaban nito ng dikdikan yung kanyang mga yung humihingi sa kanya ng tulong. Kaso nga dahil nga dun sa ginagawa nga ng mga kapatid niya, parang ang tingin na rin sa kanya ngayon kagaya na rin ng dalawa. Huwag na tayo maglokohan. O, yung dalawa ng kulokoy dyan, Ayan. sige, kayong dalawang kulokoy ng mga senador, mag-hire kayo ng inyong mga vlogger para tirahin ako. Ayan, di ba? May mga vlogger na rin tong dalawang to eh. Ito, iniidolo natin to. Sigurado naman ako, lahat naman tayo rito. Kilala yung dalawang to na talagang lumalaban to sa pang-aapi. Especially yung mga inaapi, yung mga maliliit. Ang nang-aapi, yung mga nasa government position tulad ng police, di ba? Sundalo, mga uniform personnel, yung mga nilalapitan ng mga mahihirap para humingi ng tulong na hindi nga nabigyan ng magandang treatment. Doon lang matapang itong dalawang to. Pagdating sa korupsyon ni Bongbong Marcos, tameme na. Tapos pag binabati kasi sila ngayon dito, yung mga vlogger nila talagang todo depensa dito sa dalawang to. Kaya nga ngayon marami nagsasabi na pang barangay level lang yung tapang nitong dalawang to dahil pagdating sa mga high-ranking official, tumatameme na. Kaya ito, talagang dismayado rito si Ben Bitag Tulfo. Hindi natin pwede tanggalin yung Tulfo eh. So, whether we like it or not, Tulfo pa rin siya. Pero, ang maganda lang dito, ewan ko lang kung ito palabas lang, pero binabanatan niya ngayon yung kanyang dalawang kapatid na nasa Senado dahil nga yung kanilang sistema ngayon kinakain na nga ng sistema ng korupsyon ng Pilipinas. Ako, babalikan ko kayo, makinig kayong dalawa, ha? Makinig kayong dalawa, hindi kayo ligtas sa akin na kayo sunod-sunuran doon sa matanda. Babalikan ko kayo, makinig kayong dalawa, ha? Makinig kayong dalawa, hindi kayo ligtas sa akin na kayo sunod-sunuran doon sa matanda. Ibahin niyo ako, si Bitag ako. Nagsalita na ako. Hindi ako nagdeklara ng giyera, nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Totoo, meron kaming mga sigalot, pero alam mo sa bawat pamilya may sigalot eh. Pagdating sa prinsipyo, paninindigan, ideolohiya, pananampalataya, magkaiba. Iisa ang dugo dumadaloy sa ugat namin, iisang magulang, pero iba ang prinsipyo. Iba ang ideolohiya. Iba, pero hindi ko isa sa publiko ay yung mga bagay na mga dapat nananatili sa pamilya, yung mali lamang. Yun, very well said yun sa sinabi ni Ben Tulfo. Kahit paano, pinoprotektahan niya yung kanyang pamilya. Ang tanong na lang dito, maniniwala ba kayo sa mga pinagagot, pinagsasabi ngayon ni Ben Bitag Tulfo? At kung sakasakali ba siyang tatakbo sa 2028? Siya ba iboboto ninyo? Ang tanong na lang kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. So, abangan natin sa 2028 at kung sa mga susunod na araw, kung patuloy pa rin niyang babanatan ng kanyang mga kapatid. So, doon na tayo titingin kung karapat dapat bang iboto itong si Ben Bitag Tulfo kung siya itatakbo sa 2028. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.